ikaw ang panalo. Ayan. So mag-hi po muna ako sa aking inspiration sa buhay, ang ating Vice Mayor. Mayor Vice, nanonood po ngayon. Kamusta po kayo sa iyong mga kasama dyan? Ayan, maraming salamat po muli sa panonood at pagsubaybay sa ating Lota TV. Umpisahan na po natin itong ating pagbabalita namin sa inyo ng mga kaganapan nitong nakarang April or Abril. Kung ano nga ba ang mga natatapos na natin at ongoing po na mga proyekto at programa para sa inyo, Luboans. Siyempre, kailangan labanan natin ang mga fake news, diga? Yan. At syempre, meron tayong dalawang questions of the day. Ayan. So, kailangan nyo lang tumutok dito sa ating programa para magkaroon kayo ng tsansang manalo. Ayan, ng 500 pesos at bigas. Ayan. So, meron na bang nagkiklaim dyan? Meron na daw sabi. Yung iba naman, baka ayaw. Ano po? So, yan. Kailangan tumutok lang. Ano po? Naging inform ka na, nanalo ka pa. Ayan. Kaya wag po kayong bubitiw. At maya-maya lamang malalaman ninyo kung ano po ang ating mga questions of the day. Ayan. Okay? Ayan, so umpisahan na po natin ang pagbabalita namin sa inyo sa ating social service. Ayan. Isa pong pinagmamalaki natin ngayon, ang muli nating paglulunsad ng serbisyong barangayan o ang pagtungo sa mga barangay para maghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan na nakatira sa mga malalayong barangay. Ayan. Para po sa buong detalye, narito po si Angel Atienza Romero. Muling inilunsad ang Serbisyong Barangayan Program ngayong buwan ng Abril kung saan unang tinungo ang Barangay San Nicolas noong April 12. Pinangunahan ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota L. Manalo, ang muling pagbubukas nito kung saan layunin ng programa na mailapit sa tao ang iba't ibang serbisyo at programa ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga opisinang kasama ang Rural Health Unit, Agriculture Office, Mayor's Action Center at Office of the Municipal Mayor, MSWDO, Civil Registrar, Treasurer's Office, Assessor's Office, Accounting Office, MPDO, Office of the Municipal Engineer at Office of the Sangguniang Bayan. Ako nga po ay nagpapasalamat dahil po nagkaroon nga po ng ganitong programa. At ang aming po mga kababayan ay hindi na po nahirapan na paba. Dahil po yung iba nga po na mga senior, yung mga ibang mga hindi nakapag-aral na tatama ng punta ng munisipyo, dito sila nakakuha ng kanilang mga pangangailangan. At saka marami pang natulungan na abot sa mga may mga sakit. Na dito rin po mga doktor. Kaya masaya po ang aming barangay at nagkaroon ng programa ang Mayora sa sinasabi nga po nila na barangayan. Sunod na tinungo ang Barangay Apar nito namang April 25. Kabilang sa mga dinadalang serbisyo sa mga barangay ang birth certificate registration, pagbabayad ng buwis, libreng medical at dental check-up at gamot, financial assistance sa ilalim ng AIX program at marami pang iba. Matatanda ang dati na ring isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng barangayan program at muli itong naisip na ibalik ng ating Mayor Lota Manalo para na rin mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Susunod na bibisitahin ng iba pang malalayong barangay dito sa Bayan ng Lubo sa buwan ng Mayo. Para sa Lubotang Law TV, Angel Atienza Romero. Meron pong mga 32, ayan, na nanonood sa atin. Si Ate Toke, na nagbabantay ng tindahan ngayon ng ating kasama ka. Hello po. Ayan, si Alex Makalalad, pati si Jacqueline nag-hide si Jackie. Ayun, so inuumpisahan po natin muli ngayong buwan na ito ng Abril ang pamamahagi din po ng ating libreng sapatos at bags. Nako. This time po ay para naman sa grade 3, 4, 5 and 6 So grade 3 to 6 na students ng buong bayan ng Lubo. So isa po ito sa aking flagship program sa ilalim po ng Balik Eskwela Project. Ayan, ang buong detalye po ay hatid ni BJ James Balmes. Muling inumpisahan ng lokal na pamahalaan ngayong buwan ng Abril ang Balik Eskwela Project na pamamahagi ng libre at bagong sapatos at bags para sa mga mag-aaral ng grade 3, 4, 5 at 6. Pinangunahan ni Mayor Lota Manalo ang distribusyon kung saan unang tinungo noong April 12 ang San Nicolas Elementary School na may 61 recipients at Apar Elementary School na may 96 na benepisyaryo.
Malaki naman ang pasasalamat ni Kian Arellano, mag-aaral buhat sa San Nicolas Elementary School sa biyayang kaniyang natanggap. Salamat po sa pagbibigay ng sapatos at bag. Dahil po dito, hindi na po gagastos pa ang aking mga magulang. At malaki po itong tulong para sa akin. Marami na po akong malalagyan at masusuotan. Masaya namang ibinahagi ni Punong Barangay Dario Gayeta ang binipisyo ng mga bagong sapatos at bags sa kaniyang mga kabarangay. Kaya po, kamukha po ng mga siwelang ito, nabigyan po sila ng sapatos at saka mga bag. Sila nga po ay mga tsinelas lang, ay di ngayon po ay magkakaroon na po sila ng sapatos sa kanilang pag-aaral. Kaya maraming salamat po sa programa ni Mayora. Noon namang April 17, pinasala ng ating punong bayan ang Biga Elementary School kung saan 188 students ang tumanggap. 204 naman na recipients mula sa Balibago Elementary School at 70 estudyante naman ang benepisyaryo sa Punas Elementary School. Sunod namang pinasala ng ating punong bayan ang Haibanga Elementary School at Nagtuktok Elementary School na mayroong 153 at 29 beneficiaries. April 26 naman ang tunguin ng 49 na benepisyaryo sa Calo Elementary School. 114 na mag-aaral mula sa Malapad na Parang Elementary School, 55 na estudyante sa San Miguel Elementary School at ang 147 beneficiaries sa Balatbat Elementary School. Katuwang sa programang ito ang Lobo Municipal Action o MACE, Pambayang Federasyon ng Sanggunian ng Kabataan at Women's Group na Kasama Ka o Kababaihan Sama-sama sa Kaunlaran. Ito ang ikalawang serye ng pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng libreng bags at sapatos dahil matatandaang noong nakaraang school year ay kinder at grade 1 students ang benepisyaryo ng programa. Patuloy ang gagawing paglibot sa iba pang paaralan ng mga kinatawa ng pamahalaang bayan para pa rin sa programang ito. Para sa Labotang Lao TV, BJ James Balmes. Ayan. Pasalamatan po muli natin ang ating mga kapartners dyan, si Bokal Kuya Wilson Rivera, at kanyang asawa, si Ate Gently, at syempre po si Kong Abel, si Dr. Reyna. Talaga namang hindi makukumpleto ang ating binibigay na sapatos at bags kung walang medyas at tumbler. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa Bayan ng Lobo. Ayan. So muli naman po nating isinagawa ang pamamahagi ng social pension para sa ating mga senior citizens ng ating bayan noong April 3, 2024 sa Lobo Town Plaza. Ayan. So isinagawa ang pamamahagi sa pangunguna po ng Office ng OSCA or Senior Office of the Senior Citizens Affairs, Municipal Social Welfare and Development Office or MSWTO, at Municipal Treasurer's Office kung saan 3,496 na senior citizens mula sa iba't ibang barangay ang napagkalooban ng halagang 6,000 pesos. Naku po. Ito po ay mula sa pondo ng DSWD at ipinamahagi sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan. Ito po ay programa para sa mga nakakatandang walang permanenteng pinagkukunan ng mga kabuhayan o hindi nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa kanilang pamilya. Ayan. So, napakalaking tulong po ito, pambili ng mga gamot at iba pang mga kailangan at pangangailangan po nila. Kaya maraming salamat po. Formal naman nating binuksan ang Sustainable Livelihood Program ng United Colors of LGBT Group, ang ating minamahal na mga kapartners, na mga LGBT at syempre ng mga kasama ka women's group. Ayan ang aking mga love of my life din, mga kapartners natin, sa kabuhayan. Ang ating kasama ka women's group, ng ating bayan. Syempre, napaka-malaking good news po yan sa atin, Talagang sustainable, ibig sabihin, pangmatagalan na tulong pang negosyo. Ayan, para tutulong sa kanilang mga pamilyang pangdagdag, sa pambili or pambayad, sa mga gastusin, pangbawas sa gastusin kanina, yung pamimigay ng sapatos at bags. Ito namang negosyo, pangdagdag sa panggastos. Ayan. So narito po ang buong detalye mula kay Gray Abanilia.
Matagumpay na naisagawa ang opening at ribbon cutting ceremony ng Sustainable Livelihood Program na sinimula ng United Color SLP Association o Flock of the Third Sex Organization sa pamamagitan ng isang maiksing programa noong nakaraang April 18 sa Barangay Poblasyon. Ito ay ang groceries at hair care product store na pamamahalaan ng organisasyon. Pinangunahan ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota Manalo ang seremonya kasama si FTS President Lea Di Taunon, kinatawa ng MSWD na si Social Worker 3, Ed Atienza, at dating Konsehal Butong Cuadro na kumatawan kay former Congressman Rani Abu. Isa ang LGBT Lubo sa mga recipient ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD sa ating bayan na layong bigyan ng dagdag na pagkakakitaan ng ating mga kababayan. Meron po kaming sari-sari store livelihood na kung saan po meron po itong mga beauty products din and yun nga, mga basic necessities ng lahat. So, I think mapapalago po namin to sa pamamagitan ng tulong-tulong. Nito ring Lunes, April 29 ay binuksan ang tindahan ng kababaihan Sama-sama Ka sa Kaunlaran SLP Group kung saan tampok naman ang livelihood project ng lokal na pamahalaan na liquid dishwashing at detergent. Present din sa okasyon ng ating masipag na punong bayan na pinangunahan ang blessing at formal opening ng tindahan. Ayon kay Maria Eden Ilagan, presidente ng organisasyon, napakagandang proyekto ito para sa mga kababaihan na gaya nila. Ito pong binigay sa amin na pangkabuhayan, ito po ay ang dishwashing at detergent na kit na ginagawa po ng mga kababaihan na pwede pong i-distribute sa iba't iba pong barangay. At ang pinagkaloob po sa amin ng atin pong butihing former Congressman Rani Abu sa tulong po ng ating Mayor Lota Lasarte Manalo at syempre po ng ating pong Senator Peter and Alan Cayetano ay ito pong aming negosyo na nakikita nyo po ngayon. Yan po. Lubos po ang aming pasasalamat kasi po kung hindi po dahil po sa kanila, hindi po kami magkakaroon ng ganitong klaseng pangkabuhayan. Napakalaki pong tulong nito sa amin, lalo na po sa mga kababaihan na hindi na lang po kami simpleng housewife ngayon. Isa na rin po kaming businesswoman. Kaya maraming salamat po sa inyo sa nagkaloob po sa amin ito. Ang programang ito ay inisyatibo ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa kooperasyon ni former Congressman Reneo Abu at Punong Bayan Mayor Lota Manalo. Para sa Lubo Tanglaw TV, Gray Abanilla. Ayan, maraming salamat. Naku, palakpakan talaga natin ang mga kababaihan. Naku, hindi lang ngayon simpleng asawa, no, or may bahay, ngayon businesswoman, ha. Talagang magpapasalamat tayo sa mga tumulong sa atin, si Kong Abu, no, sa pamamagitan ng opisina ni Senator Peter, Alan, at Senator Pia. Ayan, maraming salamat po muli. Sana magtuloy-tuloy po ang ganitong programa. Okay, so nagsagawa rin po ng 2 araw na pagsasanay tungkol sa pagnenegosyo ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng MSWDO para sa mga kababayan nating PWD, solo parents at 4Ps noong April 5 to 6, 2024 sa N. Babaw Hall, Lobo Central School. Ayan. So talagang ang program natin ay livelihood, ano po, madaming negosyo, madaming trabaho. Yan. So, pinamagatang Rich, Independent and Sustainable Entrepreneurship or RISE program. Ayun. 4 na pong PWD, 10 solo parents at 10 miyembro ng 4Ps ang dumalo sa 2 araw na training na ito. Ito po ay nasa katuparan sa pamamagitan ng Maybank Foundation at sa pakikipagtulungan ng People Systems Consultancy or PSC. Layo ng programa na maturuan kung paano mapalago ang pananalapi para sa sisimulang negosyo na maaaring makatulong sa pamumuhay ng naturang sektor. Naku, napakahalaga. Dapat alam mo kung paano i-manage ang iyong financials, no? Kung ikay magnenegosyo. Naku po, kung hindi po kayo kumikita, hindi po ito negosyo. Ito po ay ayuda. Ano po. Ayan. So, balitang pang-turismo naman po tayo. Ayan.
Muli pong namumukadkad ang mga cherry blossoms natin na favorite ni Vice. Mahal na mahal ni Vice yan. O tinatawag nating balayong or kapistula. Balayong or kapistula na matatagpuan dito sa bayan ng Lubo. Naku, kalat na po yan. At marami pong minatanim sa bahay, sa gilid ng ating national road na dapat alagaan po talaga natin. Dami pong talagang namumulaklak na. Ang puno pong ito ay isa sa mga tourist attraction sa ating bayan, lalong tuwing buwan ng Marso at Abril. Kasabay po ng Japan, no? Para sa mga nakakaalam. Dahil ang pamumudkadkad kasi nito ay hudyat din ng pagsisimula. Actually, ito is spring, hindi siya summer season. Ito is spring season, no? Napapunta na rin sa summer dahil ang Pilipinas ay rainy at summer lang naman, no? Matatagpuan po ang mga yan sa Barangay Mabilog na Bundok, Ulo-Ulo, Poblasyon, at Barangay Malapad na Parang. Pero ang alam ko, halos lahat na national roads, lalo na yung papuntang yung PRDP, papuntang Paaplan po at sa mga nagtuktok. Karaniwan nitong nakikita sa bansang Japan, kaya't itinuturing na exotic or kakaiba ang pagkakaroon nito sa ating bayan. So, maliban sa 4 na nabanggit na barangay, may mga ulat na makikita na rin po itong puno ng balayong sa Barangay Haybanga, Balatbat, Nagtuktok, Nagtalungtong, Malabrigo, Balibago, Biga, Kalumpit, at San Miguel. Ayan. Sigurado akong may sasabihin pang ibang barangay si Vice. Kaya, kayo, talaga namang halos lahat na ng barangay. Ayusin ninyo ang pag-check. Magagalit sa atin si Mayor Vice. Maaari rin pong makipag-ugnayan sa ating Lubo Tourism Office at sa kanilang Facebook page, no, Lubo Batangas Tourism, para sa iba pang mga katanungan or kung meron kayong namamataan na meron naman sa amin, ba't hindi nabanggit ito? At talagang ating paalagaan sa ating mga barangay. Ayan, napakaganda, Parang nasa Japan tayo, no? Yan. Kagaling, po. Okay, go. Nagsagawa naman po tayo ng assembly meeting at eleksyon ng bagong opisyal ng Lubo Resorts Owners Association o LUROA. Ayan, na pinangunahan ng ating Lubo Tourism Office. Ang buong detalye mula kay Rosel Ramirez Rosios. Matagumpay na naisagawa ng Lubo Tourism Office ang eleksyon at assembly meeting ng LUROA o Lubo Resorts Owners Association noong 5 ng Abril sa Celsa Parola Beach Resort, Barangay Malabrigo. Pinangunahan ni Senior Tourism Operations Officer Vanessa May Castillo at Acting Municipal Administrator Loredel M. Ilagan ang aktibidad na dinaluhan ng mga may-ari ng resorts at accommodation establishment sa ating bayan. Kasama ang iba't ibang departamento at ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Coast Guard Substation Lubo, Batelik 2, Lubo Water District at Menro. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang mga kaganapan at isyu ng nakaraang Semana Santa. Nagsigawa rin ng pagpili ng mga bagong opisyal ng asosasyon na gagabay at mababalangkas ng mga proyekto at programa upang maging mas maayos at mapaunlad ang turismo sa ating bayan. Isinagawa din ang pagkilala sa top 10 resorts o accommodation establishments batay sa mga turistang dumating noong nakaraang taon. Binigyan din ng pagkilala ang lifeguard na si Jim Andre Camo ng Barangay Masigitsit matapos mailigtas sa isang turista sa pagkalunod. Kinalala rin sa pagpupulong ang mga resorts buhat sa Barangay Masigitsit na nagsagawa ng sarili nilang water safety and rescue training. Para sa Lubotang Low TV, Rosel Ramirez Rosios. Ayun, sa mga nanonood po sa atin, maraming salamat po. May chance din po kayong manalo ng house and lot. Ayan, So, meron pa mga nanonood na 43. Yun pong mga hindi nakaabot sa ating live, pwede nyo naman pong i-replay. Tama po, hindi na po kayo pupunta sa Japan para makakita ng cherry blossom. Sabi ng aking kaibigan si Mike. Ayun, so tungo naman tayo sa balitang pang-agrikultura. Ayan. Tuloy-tuloy naman po ang ating reef monitoring sa mga bahura o reef, sa kailaliman ng municipal waters natin. Ayan, at katuwang po natin dyan ng ABS-CBN Foundation para sa ibang detalye. Narito po si Angelica Bagsik.
Nagsagawa ng Citizen Science Reef Monitoring ang ABS-CBN Foundation sa pakikipag-ugnayan ng Office of the Municipal Agriculturist at Grupo ng Bantay Dagat gamit ang Alwan Method sa ating Marine Protected Area sa Barangay Ulu-Ulu, Sawang, Sulok at Malabrigo noong April 15 to 18, 2024. Sinimula ng ABS-CBN Foundation ang gawain ito sa ating bayan taong 2021 na bahagi ng kanilang proyektong Community Resilience through Citizen Science, Coral Reef Scorecards and Reporting na naglalayong maipakilala sa lokal na pamahalaan at sa mga komunidad para sa mas maigting na pangangalaga at pangangasiwa ng mga coral reefs. Kaugnay nito, inilahad ng ABS-CBN Foundation ang mga nakuhang datos at impormasyon ng grupo ng Lubos Citizen Scientist gamit ang Alwan Method na isang madaling paraan ng Reef Monitoring Survey. Dumalo sa presentasyon ng mga kinatawan ng Municipal Agriculture, Tourism Office at MENRO na isinagawa noong April 19, 2024 sa SB Session Hall. Dahil sa patuloy na banta ng climate change, mahalaga na isama ang komunidad sa iba't ibang pananaliksik na isinasagawa para sa konserbasyon ng lugar. Para sa Lubotang Lao TV, Angelica Bagsik. Ayos na. Okay. Ayan. So, nagsagawa naman po tayo ng pagpupulong ukol sa muling paglulunsad ng ating programang Malinis na Kapaligiran, Masaganang Agrikultura. Ayan. So, babati muna tayo sa mga nanonood natin. May 49 po tayo. Ayan. And then, hi po kay Everrose de Maano. Ayan, magandang hapon po. Maraming salamat. Nakikita ko din dito ang ating mga kasamahan sa kasama ka. Ayun, syempre, si Maru, bumati din. Si Babylin. Bumati din. Ano po? Ayan. Okay. Kamusta po? Ready na po ba kayo sa ating questions of the day? No? Ayan. Isang sakong bigas at 500 pesos. Ano po? Okay. Ayan. Ayan. Ayos ka lang, Ate Ayan. Okay. Kaya po talaga pag live. Pero nakakatuwa po sa mga ano. Ayan. So, nagsagawa po tayo ng pagpupulong ukol sa muling paglulunsad ng ating programang Malinis na Kapaligiran, Masaganang Agrikultura. Ayan, naginanap naman po sa Nbabaw Hall sa Lubo Central School noong April 26, 2024. Napakahalaga po itong programa na ito sa ating food security program. Ayan po, ay dinaluhan po iyan ng ating ilang punong barangay at kinatawan ng mga barangay mula sa ating bayan kung saan ay pinag-uusapan ang pagsisimula ng evaluation or monitoring ng malinis na kapaligiran at masaganang agrikultura na magsisimula ngayong buwan ng Mayo. Ayan. Ang konting pagbabago sa criteria ng patimpala kasi syempre dapat i-contest natin para ma-motivate sila at pagpapaliwanag kung gaano or paanong gagamitin ang ipapamahaging drip set. Ito po ang solusyon natin sa kakulangan sa tubig sa pagdidilig. Kailangan po naka-drip irrigation tayo na mapapalooban ng IBC. Ano yan? ICB tank, drip line, drip tube at garden tools. Ako, congratulations para sa mga barangay na namahagi. Ito para sa mga barangay ay namahagi rin sila ng buto ng gulay para naman sa panimula ng kanilang pagtatanim. Ayan. Sa nasabing aktibidad po ay upang mas produktibo ang programa ng MKMA ngayong 2024. Ayan. Patuloy po ang pagsisikap ng ating lokal na pamahalaan na nasusuportahan ang ating mga magsasaka sa pamamagitan din po ng iba't ibang mga pagsasanay gaya na lamang ng isinagawang Native Pig Production and Management na pinangunahan ng ating Municipal Agriculture Office or DA, DA Agricultural Training Institute, Region 4A at Bureau of Animal Industry noong April 1 to 3 sa Barangay Nagtuktok. Ayan.
Sa 26 na miyembro ng barangay Nagtuktok Coconut Farmers or Banacofa ang lumahok sa pagsasanay na nabigyan ng sertipiko kung saan 10 sa kanila ang nakatanggap ng tigli-5 native pigs. Wow! Na palalakihin at aalagaan, no? At padadamihin. Maghihintay naman ng 2 taon upang mabigyan ang mga hindi nakatanggap ng native pigs na magbubuhat naman sa naunang nakatanggap nito. So yung galing doon, manganganak, ibibigay. Ito po ay isa sa mga livelihood project ng ating lokal na pamahalaan sa inisyatibo po, of course, ng inyong lingkod. Yan, kagaling ano po. Lipat naman po tayo sa usaping pangkalusugan. Muling nagsagawa ng buntis serye or usaping buntis sa local or Lobo Rural Health Unit noong April 1, 2024 sa Lobo. Ayan, health unit po natin. Ano po? Sa pangunguna syempre ng ating Municipal Health Officer na si Dr. Ali Cantinho. Katuwang si Dr. Geraldine V. Plata na ating assigned OB-GYN sa ating RHU ay may 22 or 22 buntis mula sa Barangay Banalo at Balibago ang nabigyan ng libreng prenatal check-up at buntis kit. Nagkaroon din ng paraffol para sa mga dumalong buntis. Layo ng aktibidad na talakhayin ang kahalagahan ng pangangalaga ng katawan ng mga buntis at pagbibigay ng dagdag impormasyon para sa ligtas na pagdadalang tao. Nagsagawa po tayo ng libreng chest x-ray para sa ating mga kababayan noong April 23 at April 26, 2024 sa Emergency Operations Center sa Barangay Haybanga at Rural Health Unit kung saan katuwang natin ang DOH or Department of Health Region 4A at Culion Foundation, Inc. Yan. 150 miyembro ng Lobo Tricycle Operators and Drivers Association o LTODA. Ayan. 111 grade 12 students naman ng Haybanga National Integrated High School at mga residente ng Barangay Haybanga at Apar. At 39 na nating kababayan, buhat naman sa iba pang mga barangay ang nakatanggap ng serbisyong medikal na programa po. Of course, ng inyong lingkod. Layon lamang po ng programa na mabigyan ng atensyon ang kalusugan ng ating mga kababayan at maagapan ang anumang uri ng sakit gaya ng tuberculosis. Ito na ang inyong iniintay na question of the day. Ayan. Ako, ilan ba? Ilan ba ang nag-aantay? Ha? Mahirap kaya ang questions natin. Nakakatuwa. Sige. So, muli po, no, ang makaka-join lamang dito ay yung online. Ayan. So, dapat po kayo nakatutok dahil hindi ito pabilisan, kundi kung sino po ang online. Kapag in-announce natin ang winner, ay siya ang makaka-claim ng prize natin na 500 pesos at special prize buhat sa akin na bigas. Ayan, wala pong ulam. Yun na lang pong pambili. Okay, so ang unang question of the day. Ayan. Ano ang Tagalog name ng cherry blossom tree na isa sa pinagmamalaki nating tourist attraction, of course, ng ating bayan, no, ng Lobo. Yan. Clue. May clue pa tayong binibigay ngayon. 2 po ang pwedeng answer dyan. Ayan, yun po yung inulit ko kanina, no? Nagkamali ako. Ayan po, no? Sa antabayanan nyo po lamang at i-announce po natin mamaya kung sino po ang magwawagi. Ayan, isang answer per account lamang ang ina-accept natin. At mamaya bago tayo magtapos, malalaman niyo po kung sino ang mapalad na magiging QOTD winner, question of the day winner. Ayan. May nakikita na ako dito. Good job. Madali ba, no? Kung kayo nakinig kanina, no? 2 yung sinabi ko kaninang sagot eh. Si Vice kaya makakasagot? Online eh.
Ayun. Siksik na siksik ang unang bahagi ng ating programa at yan po ang naunang pasada ng balita natin ngayong gabi. Magbabalik po kami makalipas lang ang isang paalala. For over 150 years, Lobo strived to be one of the leading towns in the province of Batangas. With its rich agriculture and natural resources and promising tourism destinations, a master development plan is in place for a progressive agro-ecotourism town, more empowered and healthy citizenry, socio-economic and cultural growth, state-of-the-art infrastructure, towards our goal of becoming a city in the year 2040. This is the Lobo we envision. The Lobo we hope the future generation will inherit. Isang bayang matatag, maunlad at maipagmamalaki. Sa ilalim ng mahusay na pamumuno at masusing pagpaplano para sa hinaharap. Bayan ng Lobo, handa na ga kayo. And we're back. Ayan, so nakaka-excite po ang 2040 Lobo City. Ano po? Ayan, so ngayon po ay pumunta naman tayo sa Infra Project Update at iba pang mga programa sa barangay. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy po ang ating iba't ibang proyekto sa ilalim po ng Kalahi Seeds at lokal na pamahalaan sa mga barangay bahagi ng Phase 2 program. Ayan. Nagbabalik po si Angelica Bagsit para sa buong ulat. Muling nagsagawa ng joint inspection para sa programa ng Kalahi Seeds at ng lokal na pamahalaan sa mga barangay na bahagi ng Phase 2 program sa iba't ibang barangay sa ating bayan noong huling linggo ng Marso at ngayong buong buwan ng Abril. Ininspeksyon ng Disaster Response Equipment and Amenities for Evacuation Center noong katapusan ng Marso sa Barangay Malabrigo at Medical Equipment and Amenities noong April 4, 2024 sa Barangay Sulok. Sinuriri ng Barangay Access Road sa Barangay Biga, Tayuman, Fabrika noong April 4 at April 18. Tiningnan din ang pinapagawang footbridge spillway, improvement of line canal at improvement of health station ang inspeksyon sa Barangay Balibago, San Miguel, Sulok, Malalim na Sanog noong April 3, 4 at 5 at ang ipinapagawang retaining wall sa Barangay San Nicolas noong April 11. Ininspeksyon din ang medical tools and equipment sa Barangay Poblacion noong April 24. Pinangunahan ng kinatawan ng Kalahi Seeds ang inspeksyon kasama ang mga kinatawan ng Lobo Rural Health Unit, MDRRMO, Municipal Planning and Development Office, Engineering Office, katuwang ang sangguniang barangay at community volunteers ng kanilang barangay. Ang nasabing inspeksyon ay upang tingnan kung naaayon ang proyektong pinili na angkop sa kanilang lugar. Para sa Lubotang Lao TV, Angelica Bagsik. Pitong baby, 57 na baby olive ridley sea turtle mula sa ating hatching cage. No, ang mendro na sinaksihan sa baybayin ng Barangay Ulo-Ulo. Ang napisang mga pawikan na ito ay naitlog noong buwan ng Pebrero. Patuloy po nating sinusuportahan ang mga pangangalaga sa ating likas na yaman, gaya na lamang sa pangangalaga ng mga pawikan natin. Ayan. Cute na mga pawikan. Tungo naman po tayo sa DepEd Corner. Ayan. Bida ang atletang Luboan sa nagdaang Regional Athletic Association Meet. Nako, congratulations. Naginanap po sa Laguna. Ang buong detalye kay Maisel Emmanuel Bravo. Ipinagmamalaki ng Bayan ng Lobo ang mga atletang Loboans na nagwagi sa isinasagawang Regional Athletic Association Meet na ginanap ngayong buwan ng Abril sa Binyan, Laguna.
Wagi sa running long jump ng gold at bronze medal. Sa shot put si Madeline B. Guaves. Gold din ang nasungkit ni Maria Cristina Evilbis sa 200-meter dash. Silver sa shot put at bronze sa running long jump. Sa athletics secondary girls, nasungkit ni Shane Irish C. Cortaz ang gold sa high jump at silver sa triple jump. Bronze naman sa long jump ang nakuha ni Angel S. Raz. Para naman sa athletics secondary boys, naiuwi ni Vince Matthew Dueñas ang silver medal para sa larong triple jump. Samantala sa athletics elementary boys, matagumpay na naiuwi ni Nigel Yuhan de Masacat ang gold medal para sa 200-meter run at silver sa 400 by 100 relay. Hindi din nagpahuli ang athletics elementary girls na sina Ayla Erica Vien na nakakuha ng gold medal sa larong discus throw, silver medalist si Azel C. Sulit sa triple jump, habang si Vivian Joy Artiza ay nakapag-uwi naman ng silver medal sa javelin throw. May kabuuan ay meron tayong 5 gold medals, 6 silver medals at 3 bronze medals. Nakatakdang lumahok ang ating mga atleta sa palarong pambansa na gaganapin sa Hulyo 6 to 17 sa Cebu City. Matatanda ang binigyan ng pagkilala at cash incentives ang mga atleta at coaches buhat sa ating bayan na lumahok at nakakamit ng medalya sa 2024 Division Sports and Athletic Meet. Para sa Lobo Tanglaw TV, myself Emmanuel Bravo. Punta naman po tayo. Ayan. Ayan. So, okay. So, dito muna tayo sa ating mga sumali sa ating question of the day. Ayan. So, marami po akong nakikitang mga tamang sagot. Ayan. Maraming salamat, Ate Terry. Nag-inform po kayo na nawalan pala ng sounds. Naku po, ang mga sumali ay mga mga nandito sa aking likod. Oh, parang ano, ayan. May mga pambiling Naku po. Ayan. So, nakakatuwa naman. No, yung yung mag-aabot daw ng premyo ay sumali din. Ay, naku po. No, so I think madali lang naman kasi ang questions kaya maraming nasali. Good job, no? Kailangan lang kasi talaga kayo ay online, no? Doon po sa mga hindi online ngayon, pwede namang mag-review, no, i-replay, pero pwede pong pa-share kami, no, sa mga nanonood ngayon. Baka po meron kayong mga GC ng inyong family, no? Katulad namin, may mga GC tayo. Baka po pwedeng i-share niyo po ang ating live ngayon para naman po mapanood nila, no? Iba po kasi pag may alam, no? At hindi tayo na dadala sa mga sabi-sabi laang, ano? At talaga namang matindi ang mga pagkakalat ng mga fake news diyan, no? So, mahirap. Ayan, oo. Okay. Uy, Robin, kitang-kita ang mukha mo. Bakit ang mukha ni Robin? Live nga. Kita. Ayan. Okay, so ayan, so balitang barangay naman po tayo. Ayan, so naipamahagi po natin sa mga pamilyang Luboan, no, ang ating munting handog. Ayan, so nasa Barangay Watch tayo. Okay, sige. So, meron po tayong mga munting handog sa ating mga kababayan, no, sa ating barangay. Inihanda na po ang mga bigas. Yan. Dapat kayo pumalakpakan. Kasi tayo po yung magbibigay ng bigas sa lahat po ng pamilya natin sa bayan ng Lobo, no? Naitalang meron po tayong 14,000 plus na families. Tingnan nyo kung gaano kadaming bigas yan, ha? Yan po ay sa inyo. Para sa inyo po yan. No, tatapusin lang po. Ayun, dumating po ang bigas noong April 29. At meron pong 4,920 muna ang dumating kasi hindi nga kayang isa agad, no? Sa isang bagsakan. Tigli 5 kilo po ng bigas noong April 30. May karagdagan naman pong 3,000 sacks.
Ayun, so layon po ng programang ito na matulungan ang bawat pamilyang Luboans at makabawas sa kanilang gastusin. Ayan, so umpisahan po namin ang pamamahagi ng bigas ngayong June, no? Kaya June kasi matatapos po ang ating distribution ng bags and shoes ng May, no? So tapusin muna natin 'yan dahil talaga namang binibilisan natin at magagraduation na, ano po, maganda po na may bagong shoes at bags ang ating mga estudyante. And come June po, diyan po kami mamimigay ngayon ng bigas natin, no? Sa lahat ng pamilya na meron tayo sa bayan ng Lobo. Mga 14,000 plus po yun. Ha? Oo nga, ang dami nating pinamimigay, 'no? Parang yaman ng bayan ng Lobo, ano. Ito po ay galing sa ating mga taxes, sa mga taxes po natin. Gano'n po talaga, 'no? 'Pag marami pong mga koleksyon at, siyempre pondo ang ating bayan, marami po tayong puwedeng ibalik at pamimigay sa ating kababayan. So, eto na po ang iniintay ninyong question of the day. Second question. Second question of the day. Ayan, so dapat po kayo nakatutok. Dahil hindi ito pabilisan, kundi kung sino po ang online kapag ini-announce natin ang winner, ay siya ang makaka-claim ng prize natin na 500 pesos at special prize na bigas. No, puro bigas no? Hindi ko po yan kinuha dun sa kanyang nakita kanina ha. Bigas po talaga. At syempre yung ating pinangakong livelihood sa mga kabay, bigas din. Ano? Kasi talaga naman kumakain tayo ng bigas. Ano? Kaya talaga tayo tumataba. Ano po? Okay, so ito na po ang second question of the day. Makinig po kayo. Nasa anong phase na ang Kalahi Seeds projects ng lokal na pamahalaan noong April? So nasa anong phase na po ang Kalahi Seeds natin na sinasagawa or ini-implement sa ating bayan noong April? Ano po? Yan, sana makuha ninyo kung kayo nakinig kanina. Kaya wag po kayong bibitiw dahil maya-maya lamang ay malalaman nyo na po kung sino ang magwawagi ng 500 pesos at special prize na bigas na galing sa akin. Ayan, magdadagdag kaya si Vice? At ngayon naman po, dito na po tayo sa Mayor's Corner. Okay, so eto naman po at palakpakan natin ang bayan ng Lobo. Yay! Woo! Dahil nasukit po natin ang Seal of Child-Friendly Local Governance Award para sa taong 2022. Isa lamang tayo sa 3 bayan sa lalawigan ng Batangas na tumanggap ng pagkilala. Ang buong detalye mula kay Jana Marelia Sandoval. Kinilala ang bayan ng Lobo bilang isa sa mga regional awardees ng Seal of Child-Friendly Local Governance para sa taong 2022 na ginanap sa Carmona Community Center, Carmona, Cavite noong April 4, 2024. Personal na tinanggap ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota Manalo, ang pagkilala mula sa Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, at Regional Subcommittee for the Welfare of Children, Calabarzon 4A. Isa ang bayan ng Lobo sa buong Region 4A na nabigyan ng pagkilala dahil sa ating child-friendly policies, programa at mga serbisyo at pagpapahalaga sa karapatan ng bawat kabataan. Isa lamang tayo sa 3 binigyan ng pagkilala buhat sa lalawigan ng Batangas. Kasama ng ating punong bayan na tumanggap ng naturang parangal sina Social Welfare Officer 3 Ed Atienza, Public Schools District Supervisor Dr. Baby Janet Di Mailig, Lobo Central School Principal 2 Lina Magoling, at kinatawan ng Lobo RHU Nurse 1 Leila Lee Ebora. Para sa Lubotang Law TV, Jana Mariela Sandoval. Ayos naman. Okay, so ngayong buwan po ng Abril ay patuloy po nating binibigyan ng pagkilala ang mga kawani ng lokal na pamahalaan na nagpakita ng effort sa pagtatrabaho. Ito po ay sa pamamagitan ng paghirang ng Best Employee or Performing Employee, regular at job order ng pamahalaang bayan ng Lobo. Bilang inyong punong bayan, ay ako po ay personal na nagbigay ng special prize. Tig 500 pesos naman po ay buhat sa praise committee at sa kanilang department
or office heads. Ayan, so ang daming natatanggap. Bawat opisina po at departamento ay nagno-nominate ng kanilang best performing employee kada linggo. At may hihirangin din po sa pagtapos ng buwan. Ayan. So, 4 and then 1. Best Employee of the Month. Para sa unang award ngayong April, ang nagwagi po ng special prize natin ay mula sa Municipal Treasurer's Office na si Robert Babaw. Ayan, congratulations. Sunod po na nanalo ay si Marilo C. Labini. Mubuhat naman po sa pasalubong Souvenir and Cafe. Nitong ikatlong linggo ay nanalo naman si Joy Gusto mula sa Treasurer's Office ulit. Ayan. Isa po ito sa paraan ko, of course, ng pamahalaang bayan, katuwang ang Prize Committee, para mahikayat ang mga empleyado na pagbutihin, galingan, at ang paglilingkod nila bilang public servant sa ating bayan. Ayan. Okay. Nasa huling parte na tayo ng ating programa, no? Bago po tayo magtapos, ay may isa po akong proyekto para sa mga empleyado. Ito naman po ay Wish Upon a Star. Yan. Kung makikita niyo po, kung kayo po ay kung kayo po ay napapasyal dito sa ating munisipyo, tayo po ay nag-display ng isang star, no, na kung saan kayo po ay pwedeng magpahayag ng inyong mga saloobin, no, ang inyong mga wish, ang inyong mga ginugusto para sa ating bayan, para sa ating sarili. So mga prayers, wishes, goals, no, for 2024. And so babasahin po natin ang ilan sa kanila, no, na naglagay ng kanilang wishes. Una, ayan, ito po. Peace, abundance, and prosperity and happiness of everyone in Lobo. Wow, very nice. Sana po ipagpapatuloy ninyo ang inyong magandang hangarin sa ating bayan ng Lobo at patuloy ang katahimikan sa ating bayan. Tama po kayo. Talagang dapat mananatiling maunlad, masagana, maganda at tahimik. Talagang yan ang maayos naman po ang relationship namin ng ating kapulisan, ng ating mga enforcers, kaya dapat ay ayusin po natin ang katahimikan at talagang dapat ay yan ang pwede nating ipagmalaki, no, sa mga susunod pa na mga investors sa ating bayan. Ang aking wish para sa bayan ay maging maayos at lalong gumanda pa ang mga darating na proyekto. Sa mga darating na proyekto at programa para sa kapakanan ng bawat isa. Bilang isang mag-aaral, estudyante ito, at parte ng komunidad ay nais kong makilahok sa mga programang isinusulong para sa kabataan. Ay, ang galing naman ng student na ito. Marami po tayong programs na pwede pong sumali ang ating mga students at kabataan. Marami po tayong mga inilunsad. Yan po ay parte ng ating MACE, no, Mayor's Action Center. Kayo po ay bumisita, no. So minsay dine, no, sa ating Mayor's Action Center at malalaman niyo po ang ating mga programa na pwede po kayong maging involved, no, at magbigay, no, ng magbahagi ng inyong talento. Sana ay patuloy pa rin ang pag-unlad ng bayan ng Lobo at mas makilala pa para sa masikat na mga produkto. Tama po yun, no? Kailangan pakilala natin kasi ang balik naman ay progressive economy, no? Masagana ang ekonomiya, maraming aktibidad, no, na makakabenepisyo sa karamihan. Magkakaroon po ng iba't ibang establishments that can help to foster the tourism and Lobo's economy. Yes, tama po kayo. And last, to be more productive and to have a lot of improvements in the near future. Yes, dahil 2040, Lobo City. Yan, excited tayong lahat. Pag city po kasi, ibig sabihin, mas malaki ang ating budget, mas maraming, ang tawag dito, developments, no, ng ating bayan, mas masagana, mas maunlad, mas maraming maibibigay sa tao yung ating pinamimigay ng libreng sapatos at bags, no? Baka mas ma-improve yon at may laman na ang bags ninyo ng notebooks. Mas marami po talaga pwede akong magbigay sa inyo. Mas marami po tayong income, no, at budget, no, sa 2040 Lobo City. Billions na po ang magiging budget ng ating bayan. So,
Sobrang busy po natin ngayong buwan ng Abril. Kaya narito po muli ang ilan sa mga importanteng aktibidad ko bilang inyong likod bayan sa report ni Gray Abanilla. Sa pag-uumpisa pa lang ng buwan, noong April 2 ay pinangunahan na ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota, ang buwan ng pagpupulong kasama ang Local Health Board. Kabilang sa mga napagtalakayan ay ang mga updates sa mga programa at proyektong pangkalusugan at ang tungkulin ng mga miyembro sa mga napagtalakayang programa. Pinangasiwaan naman ni Punong Bayan, Mayor Lota Manalo ang pag-iisang dibdib nila Manuel Katipon at Edita Godoy ng Barangay Lagadlarin noong April 2 sa isang simpleng seremonya na ginanap sa opisina ng Punong Bayan. Pinangunahan naman ni Mayor Lota ang post-evaluation ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC kaugnay sa nagdaang Semana Santa. Dito ay nagbigay ng mga rekomendasyon ang ating Punong Bayan sa tungkulin ng bawat ahensya. Nakipagpulong si Punong Bayan Mayor Lota Manalo kasama ang ilang department at office heads ng lokal na pamahalaan sa kinatawan ng Meralco sa pangunguna ni SVP at Chief External and Government Affairs Officer, Attorney Arnel Pasiano Casanova, kaugnay sa pagsasaayos ng elektrisidad sa ating bayan. Bilang bahagi ng Women's Month celebration, isinagawa ng grupo ng kababaihan sama-sama sa kaunlaran ang isang masayang team building activity noong April 6 and 7 sa Laresio Lakeside Resort sa Los Baños, Laguna, na dinaluhan ng kasama ka-presidents ng bawat barangay sa ating bayan. Isinagawa naman ang executive meeting sa pangunguna ni Punong Bayan Mayor Lota noong April 8 kung saan nag-uulat ang mga department at office heads ng update tungkol sa programa ng serbisyong barangayan. Nakipagpulong naman si Punong Bayan Mayor Lota sa kinatawan ng DPWH Batangas 2nd District na pinangunahan ni Engineer Sonia Paglikawan noong April 11, kaugnay sa mga proyektong pang-infrastruktura sa ating bayan. Noong namang April 15, nakipagpulong si Mayor Lota sa mga bagong halal na opisyal ng Lobo Resorts Owners Association o LOROA. Dito ay napag-usapan ang mga tungkulin ng asosasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng turismo sa ating bayan. Dumalo naman si Mayor Lota sa buwan ng pagpupulong ng League of Municipalities of the Philippines LMP Batangas Chapter noong ika-23 ng Abril na ginanap sa Valentino Resort, San Jose, Batangas. Dito ay kasama niya ang ilang alkalde ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas. Nagsisilbing Vice President for District 2 ang ating Punong Bayan sa naturang samahan. Para sa Lubo Tanglaw TV, Gray Abanilla. Natin kung sino na yung mga sumagot sa ating question of the day. Questions of the day. Ayan. So, may nakikita na ako mga tamang sagot. Okay. So, may mga naghe-hello. Hello din po. Ayan. Maraming salamat po sa pananatiling nakasubaybay, no? Sa ating Lubo Tanglaw TV. Ano po. At ayan, sino to? Si Miss Lynn Banila. Sana mabigyan nyo kami. Yes po. Lahat po ng pamilya na meron sa ating bayan ay makakatanggap po ng bigas. Ayan. Okay, so tayo po ay magbibigay na. Hindi, magbibigay ng tamang sagot at pipili na ng winner. Okay, so question number 1. Ano ang Tagalog name ng cherry blossom tree na isa sa pinagmamalaki natin na tourist attraction sa bayan natin, no? Sa bayan ng Lubo? Yan. So, the correct answer is, dalawa po, Balayong or Kapistula. Ayan. Meron ba tayong yung ruleta? Okay, sige. So, let's check, no? Please be online. Please be online. Tayo po ay magsasabay ng pipirma ng mga... Multitasking. Wow! Ang winner po natin ay si Jeff Maderaso. Congratulations! You won 500 pesos. Sino po ito? Ha? Dapat daw mag-comment itong si Jeff Maderaso. Di nagko-comment? Si Jeff Maderaso, please claim your prize, no, dito sa office from 8 to 5, no. Within 1 week lang daw, no, kailangan ma-claim po ito. Yung bigas mo at 500 pesos.
So, ang next po ay, ang second question natin of the day ay, nasa anong phase na ang Kalahi Seeds Project sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng Lobo noong April? Ayun, last month. And the correct answer is phase 2. Napakadali, ano? Wala bang mas mahirap na tanong at answer? Oh? Yes, you're welcome. Ayan. Sino po, dapat yung sino po yung sumilip kanina sa video? Yun ang tanong. And, sige. Sino po? Tingnan natin sa ruleta. Buti maayos ang internet natin ngayon. Ano? Yun ay nagloloko ang globe eh. Si Lynn Vanilla yung nagsabing sana mabigyan ako. Yan ba yan? Ano, Miss Lynn, kayo po ang winner natin sa question number 2. Phase 2. Congratulations kay Jeff and kay Lynn Vanilla. Please claim po your prize here at the office of the Municipal Mayor, no, sa aking office sa left wing, from May 6 to 8 lamang po. No? So ito ay from 8 a.m. to 5 p.m. Kuhanan nyo na po agad bukas. Or isasabay. Kailangan man personal silang magkiklaim? Kailangan personal magkiklaim? Kailangan may ID. Paano may authorization? Wala. And look for Miss Fin Silvestre. Ano po? Hanapin niyo po si Tita Fin Silvestre. Ayan. Sa mga nakaraang fiesta, congratulations po sa inyo. Talagang binusog nyo kami ng aming team. Biruin mo, naka-9 bahay ako. Naka-9 na bahay akong pinuntahan ng fiestahan sa Haibanga. Ano po? At sa mga sumunod pa. At antabayanan niyo po ako or antayin niyo po ako sa mga susunod na araw. At ako po'y bibisita din sa inyong fiestahan. Ano po? Bukas ay Barangay Nagtulongtong. Oh, happy fiesta in advance. Ako po'y nandyan. Anong oras? Secret. Surprise po, Pangulo. Kayo maghanda po. Pero maraming masarap pong pagkain dyan kay Pangulo. Ano po? At sa mga susunod na araw, no, hanggang ano pa yan? Hanggang Masagitsit. Ayan, si Angelique. Mamaya po itatawagin ko ang team, no? Ang team effort. Team effort po na behind the scenes, mga BTS, na tumutulong sa akin sa ating programa ng Lobo Tanglaw TV. Ayan. So, dito po nagtatapos ang ating Lota TV or Lobo Tanglaw TV. Ako po muli ang inyong lingkod, Mayor Lota Manalo. Hanggang sa May edition po ng Lobo Tanglaw TV. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. And have a good night, everyone. Tawagin ko lang po ang mga staff, ang mga team behind Lota TV. Or yan, ano yan, Jel? Ano yan? Hello, happy fiesta. Fiestahan na may fiesta? Anong fiesta yan? Masagit, Nagtalongtong, Masagitsit, tapos sa bayan kayo po'y bumisita sa amin, may handa po kami, at Lagadlarin. Ano po, nasa na? Yung kanina, ibang staff, mag-hi kayo dito, para makita kayo ng inyong mga magulang. Baka kayo hinahanap na. Andito po sila kay Mayor, hindi pa po pinapauwi. Overtime na po, dito tayo sa aking likod. Oh, Robin, yan. Ayan po, si Ayan kanina na kinabahan, nakailang ayan, okay. Maraming salamat po muli sa susunod po na edition. Good night, everyone. I love you guys.